po itong laman ng inyong petisyon laban po sa mga miyembro po ng BICAM Committee? Opo, sinulatan po natin yung miyembro ng BICAM Committee, no, para sabihin na i-restore nila yung budget ng PhilHealth. Kasi po, naaayon sa batas natin sa sin tax law na dapat kalahati, 80% nung kalahati ng mga taxes na kinukolekta natin mula sa tobacco at sugary beverages, dapat po yan ay naka-earmark sa PhilHealth. Pero ang nangyayari po ngayon ay patuloy na lumiliit yung budget na ina-allocate sa PhilHealth at kung makikita niyo po dun sa binahagi kong graph sa inyo, instead na nailalagay po yung budget na yan sa PhilHealth, yan po ay nililipat sa MAIC. Naniniwala po tayo na illegal yung ginagawa ng BICAM dahil ito po at ng Kongreso in general dahil malinaw po sa batas natin kung magkano ba dapat yung inilalaan na budget sa PhilHealth. Ngunit ito ay patuloy na pinaliliit beginning 2023. Kaya yun po yung sunlatan natin yung miyembro ng BICAM requesting na i-restore nila ito dahil kung hindi nila ito i-restore ay mapipilitan po tayong mag-petition ulit sa Supreme Court para busisiin at hilingin sa Supreme Court na i-restore ang budget ng PhilHealth. Oo, ayun nabanggit nyo na nga po, no? Meron kayong graph na pinadala dito. Sinasabi ninyo, nagsimula po yung pagbaba ng pondo ng PhilHealth noong 2023 pa? Yes, kasi kung titingnan niyo po yung graph na yan, yung orange na graph, yan po yung inilalaan na budget sa PhilHealth. Dapat kasama yung kulay gray. So halimbawa nung 2023, dapat batay do sa computation kung magkano yung sin tax na nakolekta natin, dapat ang nakalaan sa PhilHealth ay 83.9 billion. Pero ang binigay lamang ay 79 billion. Noong 2024 po, dapat ang nakalaan sa PhilHealth ay 79 billion. Ito po ay ibinaba to 40 billion. So, binawasan pa ng 40 billion. Maliban pa to sa 90 billion na kinukuha nila ngayon. Ngayon po sa kasalukuyan, ang computation natin ay dapat ang ibigay sa PhilHealth ay 69.81 billion. Pero yung lumalabas po na proposal sa Senado ay around 47 billion lamang. Ang argument po natin dito ay kung hindi ibibigay, kung magkano yung dapat na inilalaan sa PhilHealth, ang indirect contributors po natin na dapat sinasubsidize ng gobyerno ay 25 million. Nangangahulugan po niya na yung burden ng pagpopondo ng gastusing pangkalusugan ng mga naka-enroll sa PhilHealth, which is tayong lahat, including mga indirect contributors, ang burden po niyan ay napupunta dun sa mga taong nagbabayad ng premium, yung mga ordinaryong manggagawa. Dahil binabawasan ng gobyerno yung kanilang subsidy para sa indirect contributors. So tinututulan po natin yan dahil malinaw na may obligasyon ang pamahalaan natin na tustusan ang premium na mga indirect contributors po natin. Oo, kumbaga taong bayan ulit ang magsushoulder nung kinuha po nila na that original na pondo para sa PhilHealth. May nabanggit po kayo kanina, inilipat sa AIX yung pong pondo na kinuha dito sa PhilHealth? Nililipat po nila sa iba't ibang mga items, lalong-lalo na po sa MAIP. Ito yung medical assistance for indigent patients. Kung titingnan nyo din po dun sa graph natin, yung MAIP, ito po yung mga hinihinga natin na guarantee letter sa mga politiko bago magkaroon ng health assistance para sa mga pasyenteng magkakasakit. So, titingnan nyo po yung graph. Yan po yung kulay blue na graph. Beginning 2019 po, may MAIP. Palaki po yan ng palaki. Ang nakakalungkot, simula 2024, mas malaki na ang MAIP kaysa sa PhilHealth. Yan po ay tinututulan natin dahil ang MAIP po ay nagpo-promote ng patronage politics. Biruin nyo, kailangan pa nating magmakaawa sa mga politiko bago tayo magkaroon ng assistance sa pangkalusugan. Kung inaayos ng gobyerno ang PhilHealth, mas madali po kasi yung funding natin kapag tayo ay nagkakasakit. Dahil ibig sabihin, pag na-hospital tayo, automatic binabawas na yung kung magkano yung i-cover ng PhilHealth. Kapag sa MAIP, kailangan mo pa maghanap ng politiko na lalapitan, susulatan, at itong politiko na to ay kailangan magbigay ng guarantee letter bago ka magkaroon ng health assistance. Nakakalungkot po na mas pinaprioritize pa ng gobyerno yung mga ganitong programa na magpo-promote ng patronage politics kaysa ayusin yung mga sistema natin katulad ng PhilHealth na mas magpapadali sana sa buhay ng mga kababayan natin.